Ngayong araw mga tol, ayan dito tayo sa Wheeltech Suzuki dito sa Daan Sarile, Cabanatuan City. At nasa harapan nga natin itong Suzuki Raider R150 Fi. So bali ito yung rugged version o yung rugged edition na may color na metallic matte stellar blue. So 2024 version to mga tol, pero kulay lang yung binago ni Suzuki dito. Pero ang ganda ng combination ng color niya. So yun nga, meron siyang bronze na color ng mags, and sa body color naman niya matte finish yung paint job na ginawa sa kanya, and may mga touches ng color bronze. So kung naghahanap kayo ng ganitong color ng Raider R150 Fi, so available dito sa Suzuki Wheeltech Daan Sarile, Cabanatuan City. Kaya sa mga taga Cabanatuan, kung naghahanap kayo ng ganitong Raider R150 Fi, available dito sa Suzuki Wheeltech Daan Sarile. As usual mga tol, alamin natin dito sa video na to yung bawat detalye ng Raider R150 Fi na to, yung specs and features, at alamin din natin kung magkano ba yung cash price nila dito. Kaya kung isa ka sa nagbabalak maglabas ng Suzuki Raider R150 Fi, ay tapusin mo tong video na to hanggang dulo. Syempre bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Unang-una sa makina nito ay gumagamit ito ng 147.3cc engine displacement, 4-stroke, liquid-cooled, double overhead cam, 4-valve, single-cylinder fuel-injected engine na kaya mag-produce ng 13.6 kW at 10,000 RPM at max torque na 13.8 Nm at 8,500 RPM. At meron itong 6-speed manual transmission. At ang maganda rito sa Raider R150 Fi ay meron itong kickstarter. So kung sakaling magluko yung battery o yung electric push start natin, ay mapapaandar pa rin natin gamit itong kickstarter niya. Pagdating naman sa looks niya mga tol, yun niya dahil underbone nito, so meron siyang slim body design. Kaya syempre asahan natin dito yung madali siyang i-manage, madaling gamitin kumbaga. Magaan lang siya, hindi siya ganong kabigat. At syempre yung pinaka-appearance niya na talagang napaka-aggressive, napaka-sporty, and talagang napaka-angas ng datingan ng underbone na to. Kaya naman talagang marami ang nangangarap sa motorsiklo na to. And bukod sa napaka-angas ng looks na to mga tol, talagang meron itong powerful engine performance. Kaya naman binansagan talaga itong king of underbone. So mula dito sa front end mga tol, dito sa part na to meron siyang logo ng Suzuki, and yung color ng ano niya dito, yung fairings niya, yung pinaka body color na matte blue. And dito sa gawin na to meron siyang Fi na decal, so yung fuel injection. And yung pinaka fairings naman niya ay glossy naman yung finish na color black. Dito mismo sa pinaka headlamp, LED na yung ginamit except sa mga signal light na bulb type pa rin. And sa daytime running lights naman niya, LED rin naman yung ginamit. At dito naman sa part na to meron siyang decals dito na hyper underbone. And talagang napakaangas din ng design dito sa side profile yung sa pinaka head cowl ano. So meron siyang mga sharp design dito. So pareho lang sila dito sa kabilang gilid. At dito naman sa side profile niya mga tol, sa pinaka-palikpik niya, meron siyang decals dito na Suzuki, yung pinaka-brand. And dito sa part na to, meron siyang parang screen na design talagang napakaangas. So talaga marami tayong makikita naka-indicate dito na decals meron siyang DOHC 4-valve, Suzuki Advanced Twin Spark Frame, and dito naman yung pinaka-brand niya na Raider R150. At dito may naka-indicate din na 6-speed. So talaga naka-indicate sa decals yung mga main specs niya, tulad dito meron din siyang liquid cooled na nakalagay dito. Dito naman sa front fender natin, yan simple lang yung design niya, and meron siyang color na black na glossy finish. Sa suspension naman yan, naka-telescopic fork tayo, at ang maganda rito meron pa siyang protection dito sa part na to, no? So protection yan sa mga buha-buhangin na tatalsik dyan, syempre para hindi agad magasgas yung pinaka inner tube niya. And pagdating naman sa gulong, may sukat naman ito 70/90 rim 17, and tubeless type niya yung ginamit na gulong dito. Sa brakes naman mga tol, naka disc brake tayo dito with dual piston caliper. And dun sa mag wheels niya, yun dun sa pinaka mags niya ay same pa rin naman to ng design din sa mga previous models. Dito naman sa bandang likod sa taillight niya, naka-integrated yung design niya. Ibig sabihin magkasama na yung taillight at yung mga signal lights. And LED yung ginamit dito mga tol, except sa signal light. Sa rear suspension naman, naka-mono shock, and sa brakes naman ay naka-disc brake din tayo dito with single piston caliper. And yung gulong niya dito ay may sukat na 80/90 rim 17, and tubeless na rin to. Sa pangkatapakan naman mga tol, doon sa pillion footrest ay talaga napaka-premium din alloy yung ginamit. At ganoon din dito sa tapakan ng backrider, alloy din yung ginamit dito. And syempre meron din naman itong sporty muffler design. Pagdating naman dito sa pinaka meter panel niya, yan naka fully digital meter panel tayo dito. And syempre dito natin makikita yung mga info nitong Raider R150 Fi tulad ng speedometer, odometer, tachometer, trip meter, fuel gauge, and meron din itong gear indicator at may mga light indicators din. So talagang compact na rin yung design ng meter panel niya. And pagdating naman sa susian, naka mechanical key shutter tayo dito.
And sa mga switch naman sa handlebar dito sa kanan, meron tayong electric push start, and sa kabila naman dito sa kaliwa ay meron tayong dito on and off ng headlight, yung high and low beam niya, turn signals at yung busina. And talagang napaka-premium din ng ginamit na handle grip dito, no? Tapos meron pa siyang bar end. Dito sa part na to meron siyang logo ng Suzuki, and dito naman mga tol yung maliit niyang storage, no? So pwede natin ito paglagyan ng wallet natin and mga coins. Dito naman sa upuan niya, so yun makikita natin na slim lang siya. So wag natin asahan dito yung comfort lalo na pag long ride, dahil talagang sasakit yung puwit natin dito mga tol. So subukan na yan dun sa dati kong Raider. Pero kung city driving naman goods din naman yan. So doon naman sa cushion na ginamit niya, so hindi naman siya ganun katigas, kumbaga sakto lang. Sa pillion grab bar naman niya mga tol, yan na meron siyang texture na magaspang, and talagang napaka-stylish din. Meron pa siyang sharp design dito sa bandang likod. Dito naman sa ilalim ng upuan, so wala tayong compartment dito kundi yung tangke lang and yung battery niya. So yung pinaka-tangke niya, meron itong capacity na 4 liters. So yun, dito sa tabi niya yung pinaka-battery, and dito naman sa part na to sa pinaka-ilalim ng upuan, nandito yung basic tools natin, ano. Pagdating naman sa seat height dito, meron itong sukat na 765mm, and yung ground clearance niya ay 150mm, at yung timbang naman nito ay may bigat itong 109 kg. So hindi naman siya ganun kataas, hindi rin naman ganun kabigat, kaya madali lang itong i-manage, lalo na meron lang itong slim body design, kaya madali lang talaga siyang gamitin. Pagdating naman sa cash price mga tol, yung presyo niya dito sa Wheeltech Suzuki dito sa Daan Sarile, Cabanatuan City ay 118,400 pesos. And para sa ibang detalye mga tol ay ilalagay ko na lang sa description, so check nyo na lang. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng Raider R150 Fi na taga rito sa Cabanatuan, so punta na kayo dito sa Suzuki World Cabanatuan dito sa Daan Sarile. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung nagustuhan nyo itong video na to at kung nakatulong sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.